Next slide. Magandang umaga uli. Explicar ko lang yung baon ko kanina na isang bersikulo sa Efeso 6:11. Sabi dito, isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Ito ay kaunting paliwanag tungkol na paghahaba nito kung paliwanag ito dahil isuot ninyo ang buong kasuotan ng pandigma na kaloob ng Diyos. Ang mga sundalo dito sa mundo, sa ating sa Pilipinas, kumpleto yan sa mga kasuotan pandigma. Ngunit iba itong kasuotan na sinasabi dito ni Apostol Paul, spiritual na kasuotan ito. Kasi ang kasuotan noong panahon at saka ngayon iba na. Noon mayroon mga, sabi ito, sinturon ng katotohanan. Dito, sinturon dito sa baywang. Kasi dito sa baywang, nandito yung mahalagang parte nating katawan. Pag natamaan, madali tayo mamatay. Baluti ng katuwiran. Yung baluti, dito sa dibdib. Kasi kung matamaan ng ito dibdib natin, sigurado ang puso. Kaya mga mahalagang parte na ating katawan, mayroong proteksyon. Tapos panangga ng pananampalataya. Yung panangga ng pananampalataya, yung bilog na sinusuot dito sa mga sundalo dati, na kahit man dumating yung mga pana, sangga lang yan, kasi tagapan yung yung mukha, ganun lang yan. Yan ang panangga. Ngayon, panglima, helmet. Ang helmet ay importante din sa mga sundalo. Kahit sa ngayon, dahil kung matamaan yung ulo mo, patay kagad kasi nandito yung utak. Kaya yung matamaan yung helmet, dadapis lang. Pang-anim, tabak ng espiritu. Itong tabak ng espiritu, ito ang pang-opinsa natin, offensive weapon. Kasi ito kanina na napag-usapan natin, defensive, mga panangga. Ibig sabihin, proteksyon sa ating katawan. Tapos yung bito, salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parang tabak. Ito ang panangga natin, pan-opinsa natin. Kasi kung wala tayo nito, madali tayo tamaan, madali tayo yung salita ng Diyos, itong panangga natin. Ngayon, nandito na tayo sa mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Ano ba itong mga sinasabi na pakana ng dyablo? Napag-usapan na natin kanina ang mga panangga, mga gamit sa mga sundalo. Ngayon, ang pag-usapan naman natin yung mga pakana ng dyablo. Ang daming pakana ng dyablo sa ngayon na panahon. Kasi ang dyablo ay wala na silang kapatawaran. Kahit anong pagsisisi nila, hindi na sila pwede tanggapin ng Diyos ang kanilang pagsisisi. Dahil tapos na ang kanilang oras na patawarin ng Panginoon, tapos na. Tayo mayroon pang pagkakataon, tayo magkasala sa ngayon. Humingi lang tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Patawarin tayo niya. Kasi sabi niya, kung kayo ay humingi ng patawarin ko kayo. Ang pakana ng dyablo na pakarami. Hindi natin minsan maintindihan yung mga kagamitan natin.
Sa bagay, itong mga kagamitan natin kung gamitin natin sa kopihan, talagang kagaya sa mga vlogger, kailangan yung cellphone, yung laptop, camera, para maka-video siya. Ganyan din ang sa atin mga buhay, kailangan natin ito. Ngunit kung sobra natin paggamit na wala na sa lugar, ito ang hindi na maganda. Na na tayo sa bitag. Ang ibig sabihin sa pakana, bitag, yung panahon na lulun ka dyan, nabitag ka na, nahuli ka na. Kaya alam ng Diablo na sa panahon natin ngayon, malakas masyado ang influensya ng Diablo sa buhay ng tao. Dahil gusto ng Diablo na walang maligtas. Kaya salamat sa Panginoon na pinadala ng Panginoon Diyos ang kanyang bugtong anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang mga pakana ng Diablo. Kailangan natin maghanda. Sabi ito, manalangin kayo sa lahat ng pagkataon. Laging handa. Tayo kung hindi handa, talaga tayo mabitag agad sa mga pakana ng Diablo. Hanggang dito na lamang at pakinggan na natin ngayon